Ang relo dito. Praise God, hindi tayo magtatagal. Magandang tanghali sa ating lahat. Pastorally, sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga nanay, mga kapwa-kabataan, sa mga baby. Higit sa lahat, sa ating Diyos na dakila, walang iba mga kapatid ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! We are the sons and daughters of God, mga kapatid, kaya alive yung ating pagsimba dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Na tumatanggap ng buhay ng pagsamba at buhay ng pasasalamat. Praise God! Hallelujah! Hindi tayo magtatagal. Basahin natin mga kapatid. Sabi ni Pastor, hindi daw ako matagal mangaral. Sige nga. Praise God. Kamusta kayo mga kapatid? Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Patuloy natin nararamdaman ng pagkilos ng Panginoon mga kapatid. Sa kabila ng mga kabuluhan sa ating mundo, patuloy na ang bawat isa malaya na makakapasok sa church. Malaya at makapagpuri sa Panginoon at malaya at makakarinig ng salita ng Panginoon. Kurong tuloy ang kamay ko. Ang galing kasi nung pakilala ng Pastor Rolly. Ito ba? Praise God. Luke chapter 15 verse 1 hanggang 24, sabi ito mga kapatid. Then he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger gathered all together, journeying to a far country, and they wasted his possessions with prodigal living. Verse 14, but when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine, mga baboy. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fattened calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to marry. Pastor Rolly, sama ng pastor. Brother JR, hiniling pong manalangin para sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pagpunta sa langit sa yuta, siya sa aming mga kinabuhi. Ilalong sa yuta, ikaw, Ginoong Diyos, at Ginoong Diyos, hallelujah. Walay lahing Diyos, hallelujah, sa iyo. Bless po, Panginoon, hallelujah, yung lingkod, Sister Joy, nadala ng mensahe, Panginoon, sa kita, aming marinig, Panginoon, nag-isan mo ang kanyang bibig, Panginoon, magsasalita, nabunda sa iyo, Diyos, hallelujah. Hindi kaya indigan, hindi ang kanyang sarili, Panginoon, bagkus, ang iyong dakilang pangalan, ang itaas sa umaga nito. Bless po siya, Panginoon, at gayon din ang ating mga pusong isipan na makikinig ng puso, na may pagpapasalamat at matanggap ang mga salita ito na pagkain sa aming espiritual na paglilingkod at maging kasangkapan nito, O Diyos, hallelujah, na kami ay lalago sa pananampalataya, Panginoon, sa pamagitan ng salita na ito, ay ito aming pagkain espiritual. Sabi ng Mateo, chapter 4, verse 4, ang salita, Panginoon, ay aming pagkain, O Diyos. Bless po, Panginoon, Sister Joy, magsasalita,
na may pagpapala at higit sa lahat, Panginoon, magkaroon kami ng ibayong kalakasan sa pamagitan ng iyong mga talata, Panginoon, na aming pagbulay-bulayan sa umagang ito. Maraming salamat sa aming pangalan mo at katiwala namin ito. In Jesus Christ' name, amen. Amen. Hallelujah. Maupo tayo sa komportable natin kaupuan nga kapatid at welcome sa salita ng Panginoon. Talagang magalaw-law mga kapatid pag nasa taas, kaya pasensya na kayo kung paano sa isaw dito sa pujo. Praise God! Hallelujah! A week ago mga kapatid, sinelebrate ng buong mundo ang Siete Palabras, 7 sayings, 7 last words. Yung pitong salita ng Panginoon noong April 1 and 2, sinelebrate ng mundo yung pagkamatay ng Panginoon mga kapatid. It doesn't matter kung nag-celebrate tayo o hindi, kasi yung petsa na yan mga kapatid, hanggang ngayon, hindi naman talaga yan yung nakasulat sa Biblia. Hanggang ngayon, pinagdidibatehan pa yan ng mga Bible scholars kung anong date, anong saktong buwan at taon, saktong buwan at petsa, talagang namatay ang Panginoon. Pero sa kabila ng mga bagay-bagay na yan mga kapatid na walang katiyakan, walang tiyak na araw at walang tiyak na buwan, isa lang yung tiyak mga kapatid. Romans chapter 5 verse 8, nung tayo makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin. Tandaan natin yung verse na yan mga kapatid. Kaya ngayong umaga, praise God. Grabe na yung pakyala kasi ng pastor, kailangan natin panindigan. Praise God. Ngayong umaga mga kapatid, pag-usapan natin yung kasaysayan ng nawawala. Minsan, sabihin natin sa ating panalangin, sabihin natin sa ating kapwa, salamat, pusukan mo ang Panginoon. Salamat, nahanap ko ang Panginoon. Salamat, nahanap ko ang Panginoon. Pero hindi yan ang dapat na panalangin ng isang Kristiyano na makakilala sa Panginoon. Kasi kahit kailan ang Panginoon hindi nawala, tayo ang nawala sa harap ng Panginoon dahil sa kasalanan ng mga kapatid. Tayo yung mula nung nagkasalan si Adan mga kapatid, yung kasalanan naging barrier sa pagitan ng tao at ng Panginoon. Kaya ang tao natatakpan ng kabanalan ng Panginoon. Kaya ang tao nawawala sa harap ng Panginoon. Bakit? Kasi natatakpan ng kasalanan. Ang sigaw ng Panginoon sa panahon ng mga kapatid sa Garden ng Eden, Adam, where are you? Hanggang ngayon patuloy yan ay sinisigaw ng Panginoon. Patuloy ng Panginoon na hinahanap. Patuloy ang Panginoon na kumakatok. Katulad ng preaching natin ng Miyerkules. Mga kapatid, thousands of years ago lang lumipas ang Panginoon. Patuloy na kumakatok sa lahat ng mga tao maliban ang dito sa loob. Higit sa lahat sa mga nasa labas na sana pagbuksanan ng tao ang kanilang puso, papasukin na ang Panginoon at hayaan ang Panginoon na makialam sa kanyang buhay, baguhin ang kanyang buhay dahil walang mangyayari sa buhay ng isang tao kahit anong baguhin, kahit anong pagbabago yung gawin natin sa ating buhay. Kahit natalin natin ang ating sarili mga kapatid, walang mangyayari kung walang intervention ng Panginoon. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, sinasabi ko na lagi na walang tao na makakatayo sa harap ng kasalanan. Kaya, napakahalaga na ang masumpungan ng Panginoon natin. At ikaw, ako, bata nung matandaan nga, kilala man sa tupunan o hindi, nasumpungan tayo ng Panginoon. Isa tayo sa nasumpungan ng Panginoon. At kung nasumpungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, nag-response tayo sa tawag ng Panginoon. Kaya nandito tayo. Ginagawa natin ang gawaing makarami. Sabi sa Philippians, hindi ako magkamali, or Colossians, your citizenship is in heaven. Ang inyong pagkamamayan ay nasa langit. Kaya huwag tayong magtaka bakit tayo nagpupuri. Huwag tayong magtaka bakit pinagbabawalan tayo ng mga worldly song ni Pastor. Huwag tayong magtataka kung bakit maraming pinagbabawal sa ating mga kapatid. Bakit? Kasi nga hindi na natin sinasabuhay yung mundo. Isinasabuhay na natin yung makalangit na buhay. Prodigal son. Pag-usapan natin mga kapatid. Sa Luke chapter 15 verse
11 hanggang 24, kung hindi ako magkamali mga kapatid. Merong isang mayaman na mayroong dalawang anak. Yung pinakabunso, siyempre ang bunso, is kung manggiglan mga kapatid kung anong hiningi, binibigay. Hiningi yung kayamanan sa kanyang ama. Dahil mga kapatid, walang batas kung ibibigay pa yung yaman na yun after mamatay o bago mamatay. It depends. Ngayon kasi bago binibigay yung yaman, kapag patay na yung tatay, bago hati-hatiin yung mana, kapag patay na yung mga magulang. Noong time na yun, pwede nilang hiniin yung yaman sa kanilang mga magulang. At malaya naman yung pinagkaloob, mga kapatid, wala naman tayong mababasa sa Biblia na naghinti yung kanyang tatay, binigay yung kanyang kayamanan. Hindi natin alam kung gaano malaking yaman ang binigay sa kanyang mga kapatid dahil umalis siya pumunta sa napakalayong lugar. At pagdating doon, syempre mayaman, syempre mapera, inuubos doon lahat, nilustay doon lahat ng kanyang kayamanan. Hindi natin alam kung saan niya ginamit yung yaman na yan, mga kapatid. Paganahin na natin yung utak natin kung saan niya yung ginamit. Ang sinabi lang sa Biblia na ubos ng kanyang kayamanan. Dumating ang panahon na naubos ang kanyang kayamanan, mga kapatid, at nakisama siya doon sa mamamayan na nandoon at inuutusan siyang magpakain ng mga baboy sa kanilang mga bukirin at ang kanyang kinakain, yung pagkain na rin ng baboy. Can you imagine? Napakayaman ng pamilya mo, tapos kakain ka lang doon ng pagkain ng baboy. Alam naman natin kung gaano kadumi or hindi naman madumi kasi minsan binibili natin yung pagkain ng baboy. Diyan kayo. Pero hindi talaga matanggap yun kasi pagkain ng hayop, pagkain talaga ng hayop yan mga kapatid. At kung maubos na ang kanyang mga kayamanan, syempre, isang gabi, lagyan na lang ng drama habang nakahiga ka. Kasi ako lagi akong nag-overthink pag nakahiga ako mga kapatid. Sa bahay na natin ama, maraming pagkain. Kahit yung mga alipin, sobra pa yung pagkain. Nung time na yan, nasa kahirapan na siya. Nung time na yan, wala na siyang kayamanan. Nung time na yan, pagkain na ng baboy ang kanyang kinakain. At nung time na yan, nasa malayong lugar, walang kamag-anak na nabanggit na pwedeng makatulong. Kahit ang mga tao hindi siya binibigyan. Sabi ko, he gave him nothing. Walang ibinigay sa kanya. Napakalupit. Ibig sabihin yung mamamayan na yun, hindi yung mga Kristiyano. Nung umalis siya sa bahay ng kanyang ama, yung pinuntahan niya, hindi mga Kristiyano. Kasi mga Kristiyano mapagbigay. Amen? Ang mga Kristiyano mapapain sa atin yan, isang baso tubig. Mapapakain kahit yan sa playa, kahit saan tayo maakyat. Kaya ang mga kapatid, kahit saan tayo maakyat, kahit pagkain sa kape agad yung nakalalay sa mesa. Kasi hintog tayo ng Panginoon. Kaya kung hindi nyo ako nakikita dyan, na napagawi dyan sa playa, nakakaramdam na yun ang nagiyak mo. Nahihiyak niya ako. Magbalik niya ako wala niya pag magpakit na kasi sa ubis. Pagaling natin. Praise God! Hallelujah! Noong mga oras na yan, mga kapatid, naisip niya habang siya'y nakatulog, nakahiga, nakaupo sa anong sitwasyon na meron siya sa kanyang kahirapan, mga kapatid. Sa bahay ng kanyang ama, maraming alipin at ang mga alipin na yun, hindi sila anak, alipin sila, servant sila, utusan sila, pero sa galang sa pagkain at sobra-sobra pa samantalang ako, isang anak nandito ngayon, walang makain, walang matulungan, walang ibinibigay na kahit ano, pagkain ng baboy ang kinakain. Wala siyang ibang sinisi, mga kapatid, hindi mabasa sa Biblia na sinisi niya ang kanyang ama, hindi niya sinisi ang kanyang kapatid, hindi niya sinisi ang mamamayan, hindi nagpakain sa kanya. Ang kanyang naisip, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Ituring mo na lang ako na alipin. Kahit huwag ng anak, yung mahalaga kasi sa kanya pagkain, that time mo na. Ang mahalaga sa kanya, ang mahalaga sa kanya ang pagkain. Pero nung mga oras na nilulustay niya ang kanyang pera doon, hindi niya manaisip ang kanyang ama. Hindi niya manaisip yung kanyang mga kapatid, hindi niya naisip yung... Maiisip lang kasi natin yung isang bagay na mahalaga kapag naghihirap na tayo. Maiisip lang natin yung mga bagay na mahalaga palang gawin kapag wala na sa atin. Mabuti na lang at hindi pa huli ang lahat ng mga
Amen. Yun yung totoong action ng pagsisisi. Hindi lang basta, hindi nalapat yung ating ama doon para kukulong tayo doon at dalhin tayo doon sa kanyang tahanan, pakainin, suotan ng mamahaling damit. Hindi ganoon yung gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Yung gagawin ng Panginoon, kailangan natin magdesisyon. Talikuran yung bagay sa ating likuran at tanggapin kung ano man ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Lord, kahit hindi ko na ako ituloy na anak, minsan mga kapatid ko, kung sharing kami ng mga kapatid ko, lagi ko sinasabi sa mga kapatid ko, kahit tagapunas lang ako doon sa border, kahit medyo minit-init pa yung maramdaman kay border pa na yung tiyak ng langit. Yung mahalaga sa langit na ako, gusto sa akin yun. Kahit alipin ng tayo doon sa langit. Amen. Kahit tayo yung pinakaaba sa langit. Kasi sa Biblia, na ako naniniwala may ranking, mga kapatid. Kahit sinasabi ba na pantay-pantay yung kaligtasan, pero naniniwala ako. So sabi sa Daniel, verse 12, sa mga magdadala ng mga matuwid, mga kapatid, maglilingin na parang bituin sa kalangitan. At merong itutuloy na pinakaaba sa karya ng langit. Kahit doon na lang tayo, wag lang sa impyerno. Kahit ituloy na tayo pinakaaba sa langit, kahit ituloy na tayo pinakaaba, alipin mga kapatid, ang mahalaga, wag lang tayong parusahan sa walang hanggang kaparusahan. Bakit? Kasi walang hanggan talaga yun, mga kapatid. Hindi talaga masukat-sukat yun. Wala talagang katapusan yun, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng i-guarantee yung 80 years na mabubuhay natin sa loob. Kahit sabihin pa natin 1,000 taon, tayo mabubuhay dito sa lupa. Kahit pagsamahan natin ang buhay sa lupa kung ikumpara sa walang hanggan, nakaparusahan, hindi ba ipapantay yun doon, mga kapatid? Hindi yun pwedeng, hindi yun pulungan dito sa lupa na pwede tayo ipardon ng presidente at makawala tayo sa ating pagkaparusahan. Hindi tayo pwede magbait-baitan sa impyerno para pagkalipas ng 10 taon, iparol tayo at palabasin sa bilangguan. Yung parol, mga kapatid, nangyari na habang ang tao nabubuhay. Yun yung kamatayan ng Panginoon, mga kapatid, na pinalabas tayo doon, nag-substitute ng Panginoon para sa ating kasalanan. Yun lang nag-iisang substitution, nag-iisang way para ang tao makarating sa kaligtasan. Pagsisisi. Nung malaman ng anak, nung na-realize ng anak, na gano'n na ang mangyayari, mga kapatid. Kahit sinong anak na uuwi sa tahanan ng gano'n ang kanyang ginawa sa kanyang ama, hindi ang bumalik yan. For sure. Baka yung lakad yan, mga kapatid, ng ayoko, baka nag-iisip pa na tumalikod, bumalik. Kasi mahihiya yan sa kanyang ginawa sa kanyang ama. Yung aalis ka, lusayin mo lahat ng kayamanan doon, tapos ngayon babalik-balik ka. Pakita mo sa akin na independent ka, tapos babalik ka ngayon. Pero kasi dyan, kalaban. Kaya maraming nawawala sa paglilingkod kapag pagkain ng kalaban na. Minsan kapag saan tayo kumikita, doon tayo. O salita ko sa labas ng church kasi na-observe ko yung mga kapatid, hindi sa atin, sa labas. Kung saan tayo kumikita, doon. Kung saan ko pagbigay si pastor, linggo-linggo may allowance ni grocery, doon tayo. Hindi naman natin masisisi kasi yung ating naman nangailangan ng pagkain. Pero anong sagot ni Jesus Christ kasi Satanas hindi lamang sa tinapay ng buhay at tao ng salita ng Panginoon. Mahalaga pa rin kung saan ang katotohanan ng may compare sa kayamanan ng sanlibutan o sa kahit anong pagkain. Nung bumalik yung anak, mga kapatid, dahan-dahan pagbalik, siyempre mahihiyak yun. Nag-iisip, nag-duda, mga kapatid. At sa pagbabalik ng anak na to, mga kapatid, ina-expect niya kasi sa kanyang ama na, well, tatanggapin ka. Normal na ama, tatanggapin. Nung sa pamilya namin may ganung pangyayari, mga kapatid, tinanggap. May papa, tinanggap. Pinagpe-pray ng mahabang taon, nang bumalik, tinanggap ni Papa. Pero yung senaryo sa Biblia na ginawa ng ama sa kanyang anak, hindi man lang yun nangyari. Na nung papalapit yung kanyang anak, na lumalakad, na hihiyang bumalik, yung kanyang ama tumatakbo papalapit sa kanya. Nasabi naman yung nirecite niya na salita, Ama, huwag mo na akong ituring na
Glory to God. Hallelujah. Yun lang naman yun ang purpose. Bakit humahaba ang panahon? Bakit? Kasi nga, mga kapatid, wala nang second chance pag namatay ng tao. Yung mayaman na nandoon sa impyerno, gustuhin niya man maging evangelist at pangaralan ng kanyang mga kapatid. Wala na ang mangyayaring pangangaral na manggagaling sa kanya. Habang buhay ang tao, ngayon mayroong pagkakataon na pangaralan ng kapitbahay, Yes. pangaralan ng ating mga kapatid, pangaralan ng ating mga kamag-anak, pangaralan ng lahat mga kapatid natin mga kakilala. Samantalang yung mga tao ngayon, walang ibang ginagawa kundi mag-social media at manood ng telebisyon, samantalang yung kanyang mga kamag-anak umaakbang na papunta sa pahabakan. Kaya, hindi tatanggihan ng Panginoon ang kaluluwang magbabalik ko sa kanya. Kahit kailan. Kung babasahin natin yung previous verses ng mga kapatid, sabi doon na wala yung isang tupa, iniwan ng shepherd, ng pastor ang 99 at hinanap ang isa at tumakita ang isa, nagkasiyahan sila mga kapatid. At yung isang babae na wala ang kanyang isang dinakyo, iniwan ang siyang at nung makita yun, ay siya naggalak at nagsaya. Ganun pala kahalaga yung masungkungan ng kaluluwa. Can you imagine, yung kaluluwa mo, yung kaluluwa ko, nung tinanggap natin ng Panginoon, libo-libong anghel yung nagagalak sa langit. Amen. At yung libo-libong anghel na nagagalak sa langit, yan ang umuuna at sumusunod sa atin at nagbabantay sa atin mga kapatid na sana yung kanilang kagalakan noon nung magsisi tayo, hindi magiging kalungkutan kapag natisod tayo sa ating paglilingkod. Tandaan natin mga kapatid na kapag nakaramdam tayo ng pagsisisi sa ating mga ginawa, yung mga panata natin, ganito yung gagawin ko, huwag nating bibiguin ng Panginoon. Kaya ako sasabihin ako ng Papa, ako tutusan ng mga kapatid, ilang minuto na ba? Sinasabihan ako ng mga kapatid ko, ng mga ate ko, ni Papa, magpanata ka na kasi. Kaya pinag-asawa kami ng pastor, wala naman nakakapasa. Ayoko magpanata. Kasi natatakot ako baka hindi matupad. At baka mawala ako sa pagkilig. Kasi yung pag-asawa ni Papa buga ng panata. Yung sa mga kapatid ko buga ng panata. Ako ayoko magpanata. Kahit ilang taon pa. Kasi ayoko magkasala. Lagi kong iniisip dati mga kapatid na ayokong bigyan ng kaparaan sa Satanas para dalhin niya ako sa pagkakasala. Huwag natin bigyan daan ng kaaway para magkasala tayo mga kapatid. At kapag nagkasala tayo, huwag niluman hatulan ng kanyang kapwa. Lagi sinasabi sa Biblia, huwag hatulan niluman ng kanyang kapwa. Bakit? Dahil baka sa paghatol natin, napakalaki pa pala yung kasalanan na nagawa natin kay sa kanya. Baka sa kanya, iniluhod niya na yan sa Panginoon, yung sa atin hindi pa. Amen. At lahat tayo haharap sa hatol ng nag-iisang legit na hukom na pwede lang maghatol sa atin, yung Panginoon natin. Yung salita ng Panginoon, pinangaral. Pinangaral ng paanyaya. Dahil lagi ko sinasabi mga kapatid, ako nangangaral. Hindi para makumbinsi. Hindi para akibin kayo. Hindi para sa kung ano mang propaganda. Ako nangangaral para magpaanyaya lang at magpabala at magbigay tulong sa salita ng Panginoon. Kaya ang tao kapag madalas naglilingkod at makilala ang Panginoon, walang sino ang makapagpatisod sa kanya. Bakit? Dahil ikaw mismo nag-convince sa sarili mo para maglingkod sa Panginoon. Tayo convince sa ating sarili para kahit pasibahin tayo kalabas ng church, di tayo lalabas. Bakit? Kasi dito natin naramdaman ng presensya ng Panginoon. Nung nagsamba ako dito mga kapatid for the first time, unang Sunday, kasi Wednesday yung unang church namin dito. Sunday nagsimba. Hindi ko makalimutan na ulubod ako dito sa harap. At naramdaman ko ang pasensya ng Panginoon. At
ko sinabi sa sarili ko, itong church na ito kaisa at kapuso ko sa paglilingkod. Dahil bibihira na lang maramdaman ang presensya ng Panginoon sa ganito kalambing na mundo. Sa ganito kadaming trending, sa ganito kadaming fashion sa mundo, mga kapatid, sa ganitong kabisihan ng mundo, bibihira na lang ang tao na maglaan ng panahon para magpuri at totoong maglingkod at magpuri sa Panginoon na walang iniisip na tawanan na ako kasi yabang ako. Hindi ako marunong tumugtog, tatawanan ako. Wala namang ganun dito eh. Wala namang ganun, papagalitan ako pagkatapos kasi nagkamali ako magtugtog. Nang ibig sabihin, hinahanap natin kung saan ang kapurihan ng Panginoon na hindi nasasaktan ng kalooban ng bawat isa. Kaya lagi kong sinasabi, hindi tayo nakikipag-kompetensya sa ating takbo. Yung takbuhin na to, yung kalaban natin yung ating laman, hindi yung ating bats sa kapwa ko na natin. Hindi sila. Hindi natin sila pwedeng dakingan para tayo ang mauna. Hindi pwede natin ibaba ang ating kapwa para tayo ang makilala at tayo ang mauna. Hindi ganon ng paglilingkod. Dahil ang takbuhin is so practical and is so personal. Personal na takbuhin, personal na pakikibaka sa paglilingkod. Yung ating magagawa, alalayan at ipanalangin ang ating kapwa na nanghihina at lumalapit at nagbabalik sa presensya ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Tayo lahat manalangin na natin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos na tapat, mabuti, puro ng habag. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa araw na ito. Patuloy mo kami pinagsasama-sama, Panginoon. Patuloy mo kami binibigyan ng panahon para pakinggan ang iyong banal na salita. Patuloy mo kami nilalapit sa church nito, Panginoon, para damhin ang presensya mo, para mag-gain ng kalakasan, Panginoon, para mag-gain ng kagalingan sa aming mga karamdaman, hindi sa lahat, para maramdaman ang pag-ibig at yung habag sa aming buhay. Patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming pagkalooban ng karunungan na higit sa sukatan ng sanglibutan ito, upang higit namin maunawaan ang katotohanan at ang misteryo na nakapaloob sa iyong mga salita, upang kahit kailan, Panginoon, hindi kami mailigaw ninuman. Hallelujah! Purihin ang dakilang Diyos na aming pinaglilingkuran sa iyo ang lahat ng karangalan, pagpupuri, pagpapasalamat sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Hallelujah! Amen.